Santos was never the type to rely on anyone, lalo na sa lalaki. Sa murang edad, natutunan niyang tumayo sa sariling mga paa. Kaya nang malamang buntis siya, matapos ang isang gabing pagkakamali, hindi na siya nagdalawang isip. Kakayanin niya mag-isa. 6 na taon nang lumipas simula noon. Ngayon, si Elise ay isang full-time mom at part-time sa kahit anong trabaho basta may kita. Online selling, pag-aalok ng baked goods, minsan pati pag-aalaga ng anak ng kapitbahay. Basta't para kay Oliver, para sa anak niyang 5 taong gulang, kakayanin niya ang lahat. Walang nakilalang ama si Oliver. Wala siyang sinabi kahit kanino. Hindi rin siya naghanap. Para saan pa? Ayaw niyang sumingit ang lalaking yun sa tahimik nilang mundo. Isang gabi lang naman yun. Hindi dapat naging bahagi ng mas malaking kwento. Pero kahit gaano kaingat, may mga bagay talagang hindi maiiwasan. Isang hapon, habang nasa mall sila ni Oliver, huminto ang bata sa harap ng isang ice cream kiosk. "Mama," sabi ni Oliver sabay turo sa isang lalaki. "Kamukha ko siya." Napakunot ang noo ni Elise. Tumingin siya sa direksyong tinuturo ni Oliver. At nanlaki ang kanyang mga mata kasabay ng pagtindig ng kanyang balahibo. Pamilyar ang tindig, pamilyar ang mata. Mas tumikas nga lang ngayon. Pero imposibleng magkamali siya. Hindi niya agad napansin na binitiwan na pala ni Oliver ang kanyang kamay. Lumapit sa matangkad na lalaki. Nagpanik siya nang makita ang anak sa harapan nito. Naaaninag niya ang pagtataka sa mga mata nito habang dinudungaw ang paslit. Agad itong tinakbo ni Elise. Hinila palayo ang anak. Nang makalayo sila ng konting distansya, hindi niya naiwasang sumulyap ulit sa lalaki. Ngunit agad din siya nag-iwas ng tingin nang makitang nakatingin din ito sa kanya. Lumuhod siya sa harap ng anak upang magpantay ang kanilang muka. Bago marahang pinisilang kamay nito at pinagsabihan, "Anak, sa susunod huwag kang lumalayo kay mama, okay?" Kumiling ang ulo nito at nagdadalawang isip pa sa pagtango. "Huwag mong kalilimutan yung sinabi kong, huwag kang lumapit sa hindi mo kilala. Kasi paano kung bad guy pala yung nilipitan mo?" Ngumuso ito. "Kamukha ko siya, mama." Napangiwi si Elise dahil sa pag-ulit nito sa sinabi kanina. Isang beses pa lamang nitong nakita ang lalaki. Pero parang siguradong sigurado na nitong magkamukha sila. "Alam mo anak, may isang lumang sabi-sabi. Sabi nila, sa dami ng tao sa buong mundo, bawat isa raw sa atin may 3 kamukha. Hindi yung tipong kapareho ng ayos ng buhok o kulay ng mata ha, pero talagang halos pareho ng muka." Ani Elise, kahit hindi siya sigurado kung naiintindihan ba ito ng anak. Ngunit na makitaan niya ng pagka-interes ito sa kanyang sinabi, maliit siyang napangiti. "Talaga po? Parang clone?" Kunot noong tanong nito. Hindi naman clone, pero parang ganun na rin. Tumango-tango si Oliver, na parang nakuha nito ang punto niya. Lumingon ito sa banda ng lalaki at muling tumingin sa kanya. Bago pa makapagtanong ulit ang anak, tumayo na siya at inaya na itong umalis. Hindi na muling sumulyap si Elise sa lalaki. Sa kaba na baka, nakatingin pa rin ito sa direksyon nilang mag-ina. Hindi agad nawala sa isip ni Elise ang tagpong yun. Hindi niya kailanman hiniling na makita muli ang lalaki, kahit noong nagdidiliryo siya sa sakit ng panganganak. Kaya't halos mapraning na siya nang makita ang pamilyar nitong muka. "Anak, maiwan mo na kita ha. May bibilin lang si mama." Hinalikan niya ang tuktok ng ulo ng anak bago lumabas ng bahay. Kampante siyang iwan nito mag-isa, dahil kahit paano, alam na nito ang dapat at hindi dapat hawakan. Habang namimili si Elise ng gulay sa tindahan ng kapitbahay, may biglang mabangong lalaki ang tumabi sa kanya. Nakaitim ito na hoodie, at sa tangkad nito'y sa tingin niya hanggang tenga lamang siya kung tutuwid sa pagtayo. Ang mahahabang daliri nito humahawak sa mga gulay.
Ipinilig na lamang ni Elise ang kanyang ulo at hindi na muling pinagtuunan ng pansin ang katabi. Pagkatapos magbayad, agad niyang tinahak ang daan pa uwi. Ngunit habang naglalakad, parang may humihilas sa kanyang ulo upang lumingon muli sa likuran. Halos matapilok siya nang makita ang mukha ng lalaki na ngayon ay nakasunod na ng tingin sa kanya. Nanginig ang kalamnan niya at binilisan na lamang ang bawat hakbang. Hindi niya maintindihan kung paano napadpad yun doon. Wala naman siyang nabalitaan na meron silang bagong kapitbahay. Kaya ang presensya ng lalaki talagang nakapagtataka para sa kanya. Imposible namang sinusundan siya nito. Gayong estranghero sila sa isa't isa. Huminga siya ng malalim pagpasok sa loob ng bahay at tinignan ng anak na tahimik na naglalaro sa sahig. Sa sumunod na mga araw, kung saan-saan na lamang niya nakikita ang presensya ng lalaki. Hindi niya natuloy maiwasang isipin na baka sinusundan nga siya nito. Kaya't naisipan niyang magtanong sa isang kapitbahay habang iniwan ng anak niyang natutulog sa loob. Ate, may napansin ho ba kayo matangkad na lalaki? Medyo gwapo. Mahina niyang tanong. Saglit na nag-isip ang kausap bago ito sumagot. Oo, may napapansin nga ako matangkad na lalaking pabalik-balik dito. Akala ko nga kamag-anak mo kasi lagi siya nakatingin sa bahay mo. Tumigil ito sandali bago muling nagpatuloy. Pero kung medyo gwapo lang, baka hindi siya yun. Abay, sobrang gwapo kasi nung lalaking palagi nandito. Po? Kunot noong tanong ni Elise. Parang nagka-selective hearing siya sa pagpuri ng kapitbahay para doon sa lalaki. Hinagilap niya ang lakas at tapang nang may narinig siyang tikim sa kanyang likuran, lalo na nang makita ang reaksyon ng kaharap. I'm sorry. Narinig ko nag-uusap kayo tungkol sa gwapong lalaki. Baritono sabi ng kung sino man. Nandito na pala yung hinahanap mo, Elise. Malakas at nakangising sambit ng kapitbahay. Nag-init ang kanyang pisngi, lalo't hindi naman to kailangang isigaw na hinahanap niya ito. Una sa lahat, na-curious lamang siya dahil lagi niya lamang ito nakikita kung saan siya magpunta. Dahan-dahang humarap si Elise. Hindi niya pinahalatang kabado siya nang makita ang lalaking tinuro ng anak noong nakaraan. Meron lang akong binili sa tindahan. Ngiti nito, sabay angat ng kamay na may hawak na plastic ng tinapay at energy drink. Tumango siya. Hindi na rin siya nagtagal doon. Nagpaalam muna siya sa kapitbahay bago tinalikuran ng lalaki. Dumaan pa ang ilan pang mga araw. Nang hindi na matiis ni Elise, siya na mismo ang naunang kumausap dito. Nang makitang nakatayo ito sa harap ng kanilang pinto. Sino ho sila? Tanong ni Elise. Nanlaki ang mata ng lalaki. Tila nagulat na kinausap niya ito. Saka lamang ito sumagot na makabawi. Gavin. Naglahad ito ng kamay. Tinitigan ito ni Elise bago tinanggap at agad na binitawan. May kailangan ho kayo? Napadaan lang. I was just curious about the kid you were with last time at the mall. Is he your child? Nagsalubong ang kilay niya sa tanong nito. Pinoproseso niya pa lamang sa utak kung anong isasagot ng marinig ang mahinang boses ng bata. Mama, naihi ako sa short po. Nawala ang kanyang atensyon sa lalaking nagpakilalang Gavin at nabaling yun sa anak. Yumukod siya upang magpantay ang kanilang muka bago hinawakan ang short nito. Napahinga ng malalim si Elise nang maramdaman sa palad na sobrang basa nga ang short nito. Hindi niya na naisarado ang pintuan nang dinala niya ang anak sa kwarto upang mapalitan ng pang-ibaba. Nang makabalik siya, nagulat siyang makitang naroon pa rin si Gavin. At nakatayo ito sa labas. Nakakunot ang noo nito at nakatingin sa kawalan na parang may malalim na iniisip. Tumikim si Elise upang pukawin ang atensyon ng lalaki. Kumurap ito at mabilis siyang binalingan ng tingin. Blanko ang tingin nito. Ilang taon na anak mo? Baritonong tanong nito. Elise didn't know how to answer Gavin's question.
Hindi niya malaman kung dapat bang magsinungaling siya sa edad ng kanyang anak. Sa huli, sinabi niya rin ang totoong edad nito. 5 taon na siya. Napatangu-tango ang lalaki. Huminga ito ng malalim bago muling nagbato ng tanong na hindi niya inaasahan. Nasaan ang daddy niya? Tumaas ang isang kilay ni Elise upang itago ang tunay na reaksyon sa pang-uusisa nito. Hindi niya ito sinagot. Bagkus, pinaalis niya na ito sa magalang na paraan. Kinabukasan, kinailangan ni Elise na pumunta sa palengke. Tulog pa si Oliver, kaya iniwanan niya muna ito mag-isa sa loob ng bahay. Medyo natagalan siya sa pamamalengke, kaya nagulat siya. Pag-uwi niya, nadatna niya ang anak na nakikipaglaro kay Gavin. Kumabog ang kanyang dibdib, habang pinapanood ang dalawang parehong tumatawa habang naglalaro ng bola. Gumalaw ang kanyang bagang. Meron siyang nararamdaman sa kanyang loob na hindi niya naintindihan. Mabilis niyang tinawag ang anak at pinapasok sa loob. Napasunod ng tingin sa kanya si Gavin, na ngayon, wala nang kahit anong reaksyon sa muka. Inirapan niya na lamang ito, at sumunod na sa loob. Nilock niya ang pinto ng bahay upang masigurong hindi ilalabas ang paslit. Sa loob ng 6 na taon, nakaya niya ang lahat mag-isa. Ni hindi siya humiling ng tulong, kahit sa sariling pamilya. Wala rin siyang balak humingi ng tulong kanino man, kahit sa taong kasama niyang buuhin si Oliver. Habang binabantayan ni Elise ang anak sa loob ng bahay, hindi niya maiwasang balikan ang gabing yon. Isang gabing matagal niyang ibinaon sa limot. Isang gabing puno ng pagod at lungkot. Kakabreak niya lang noon sa trabaho. Dahil na rin siguro sa alak at bugso ng damdamin, pinatulan niya ang isang estrangherong lalaki. Naging praning nga talaga si Elise dahil hindi niya maiwan-iwan ang anak na mag-isa. Sinasama niya ito miski sa palengke. Kahit sa paglalabada sa kapitbahay, nasa tabi niya ito. Ayaw niya nang maulit ang huling nakitang nakikipaglaro ang anak sa isang estranghero. But Gavin's presence kept popping up in the most unexpected places. Isang araw, habang naglalabada siya sa kapitbahay, nanlaki ang kanyang mata nang pag-angat niya ng tingin, sumalubong ang mukha ni Gavin. Wala itong kangiti-ngiti. Wala rin siyang mahanap na dahilan kung ba't nasa harapan niya ito. Tulungan na kita. Sambit nito na nagpanganga kay Elise. Ha? Napalinga siya sa paligid upang hanapin ang anak. 2 araw ka na naglalabada rito, di ba? Magkano sinasahod mo pagkatapos? Hindi ito nakatingin sa kanya. Bago pa man niya ito mapigilan, nagsimula na itong magbanlaw. 600. Sagot ni Elise. Doon lamang napatingin sa kanya si Gavin. Parang hindi ito makapaniwala sa kanyang sinabi. O baka hinuhusgahan na siya nito sa isipan. Ipinagkibit-balikat lang yun ni Elise. Hindi big deal sa kanyang opinyon ng ibang tao. Tumikim ito bago muling nagsalita. I know someone's looking for an office secretary. Pwede kitang i-refer doon. Natawa si Elise pero hindi masaya ang tunog. Hindi ako nakatapos ng koleyo. Wala rin ako experience sa pagiging secretary. At maayos naman kaming nabubuhay ng anak ko kahit maliit lang ang kinikita ko. Alam ko, di ko naman sinabing kulang ka. Then why offer me a job? Hindi agad nakasagot ang lalaki. Hindi na rin umimik si Elise. Hanggang sa matapos na siya sa paglalaba. Nag-inat siya ng katawan bago tinawag ang anak na mag-isang naglalaro. Halika na, Oliver. Uwi na tayo. Marahan ang kanyang boses. Mabilis naman itong lumapit sa kanya. Nakanguso nitong tiningala ang lalaki at nanlaki ang mata nang makita ang mukha nito. Palipat-lipat ang tingin ni Oliver sa ina at sa estrangherong lalaki. Tumikim si Elise nang bumaba ang kamay ni Gavin. Saglit na hinaplos ang buhok ni Oliver. Nagdaan ang mga araw. Napapansin ni Elise ang pagkabalisa ng anak. Parang meron itong gustong sabihin ngunit di magawa. Ipinagsawalang bahala niya yon. Samantala, hindi pa rin nawawala si Gavin sa kanilang lugar. At nagpapasalamat na lang si Elise sa langit dahil kahit makasalubong nila ito hindi ito lumalapit. Hanggang ngayon,
Pinag-iisipan pa rin ni Elise ang sinasabing trabaho ng lalaki. Kahit hindi niya alam kung kwalipikado ba siya para sa trabahong yon. Gusto niya pa rin subukan. Kahit hindi siya nagbigay ng klarong tugon sa lalaki noong nakaraan. Nasulyapan niya ang calendar sa gilid. At halos, malaki ang kanyang mga mata nang makita na nalalapit na naman ang petsa ng check-up ni Oliver. Palagi na lang siyang kinakabahan tuwing dumarating ang araw na yon. Hindi dahil takot siya sa ospital, kundi dahil sa posibilidad na baka kailangang i-transfuse ang anak niya. Minsan, okay lang ang resulta. Pero may mga araw din na parang hinuhugot ang lupa sa ilalim ng mga paa. Naalala pa niya. Yung araw na parang gumuho ang mundo niya. Akala niya simpleng sakit lang ang meron sa anak niya. Lagnat, pagkapagod, pamumutla. Pero nang ilabas ng doktor ang resulta ng mga test, halos hindi siya makahinga. Aplastic anemia. Hindi niya alam kung ano yun sa simula. Pero nang marinig niya ang salitang kailangan ng blood transfusion at panghabang buhay na gamutan, parang may mabigat na bagay na dumagan sa dibdib niya. Simula noon, ginawa niya ang lahat. Naglaba, nagbenta, tumanggap ng kung ano-anong racket. Basta may perang pang check-up, panggamot, at paminsan-minsang panglaruan ng bata sapat na sa kanya. Pero ngayong malapit na naman ang check-up na yon, at halos wala na siyang natirang pera, naiisip niyang baka oras na para tanggapin ang trabahong inaalok na lalaking iniiwasan niya. Anak, dito ka lang ha? May pupuntahan lang si mama sa labas. Hinalikan niya sa noo ang bata, na tahimik na nanonood ng palabas sa telebisyon. Tiningala siya nito at nakangusong nagsalita. Saan ka po pupunta? Sa labas lang, anak. Nang tumango ang bata, agad siyang lumabas. Hinanap ng kanyang mata si Gavin at halos tumalo ng puso niya nang makitang nakaupo ito sa katapat na tindahan at nakatingin ng diretso sa kanya. Huminga siya ng malalim bago ito nilapitan. Pwede ba kita makausap? Mahinang tanong niya, pero diretso ang tingin. Nagtaas ng kilay si Gavin at pinag-cross ang braso. Ipinilig nito ang ulo. Hinintay siyang magpatuloy sa pagsasalita. Tungkol doon sa trabahong sinasabi mo? Oh, akala ko di mo na ako kakausapin tungkol doon. Di ko sinabi na interesado ako, nagtatanong lang. Mataray pero kalmado ang tono ni Elise. Tumango si Gavin. Fair enough. San ba yung kumpanya mo? O ng kaibigan mo naghahanap ng sekretarya? Kung totoo ngang may kaibigan ka. Dagdag niya, nakataas ang kilay. Napangiti si Gavin. Totoo. At di ka tatanggapin kung di ko personal na irerekomenda. Kinuha nito ang wallet sa bulsa. Iniabot ang isang simpleng business card. Yan ang address. Kung gusto mo sumubok, sabihin mo lang pangalan ko. Alam na nila. Napakamot ito sa batok. Parang may gusto pang idagdag pero pinili na lang manahimik. Sa sumunod na araw, nagbabalak na si Elise na puntahan ang address na binigay ng lalaki sa kanya. Ngunit bago yon, hinanap ng kanyang mga mata ang presensya ni Gavin. Sa lugar nila pero wala ito roon. Kasama niya ang anak sa pagpunta sa lugar. Mama, anong gagawin natin dito? Hawak niya sa kamay ang anak na naglalakad palabas ng elevator. Mag-a-apply si mama ng trabaho para may pambili ka ng toys. Marahan niyang sagot habang iginagala ang mata sa paligid. Natigilan siya nang hindi niya inasahang makita ang lalaking hinahanap niya kanina lang. May kasama itong babae at magkalingkis ang braso ng dalawa. Magkasalubong ang mahakapal na kilay ni Gavin habang nakangisi naman ang kasama nitong babae. Lalong nalaki ang mata ni Elise nang makitang tumingkayad ang babae at binigyan ng mabilis na halik sa pisngi si Gavin. Napaiwas siya ng tingin mula sa dalawa. Hinila ang anak para magtungo sa ibang daan. Ngunit bago pa man sila makalayo, narinig niya ang pagtawag nito sa kanyang pangalan at ang sunod-sunod na mga yabag. Elise! Huminto siya sa paglalakad at nakangiting nilingon ng lalaki. Sumulyap siya sa likuran nito. Kung saan nakatayo ang babaeng namamanghang itsura
at palipat-lipat ang tingin sa kanyang anak. Wala ako nakita, promise. Pasensya na. Hinahanap kasi namin ni Oliver yung HR office. Maling floor yata yung napuntahan namin. Ani yan na nakangiti. Kahit pakaramdam niya, hindi naman talaga siya nagkamali ng pinuntahang floor. Dahil ang narinig niyang sinabi ng receptionist, 8th floor. At nasa 8th palapag siya. Lumapit ang babae. Sopistikada ang itsura nito. Humalukip-kip ito bago bumuka ang bibig. Nasa maling floor ka talaga. The HR is on the 5th floor, but you're on the 8th, which means you're on the floor for high-level personnel, not HR. Parang nawala ng hangin si Elise nang marinig ang sinabi nito. Ate, enough. Putol ni Gavin. Malamig ang boses ngunit hindi mataas. I referred her here. Alam mo yun. Biglang natahimik ang babae. Nagulat man, hindi na nagsalita pa. Si Elise naman, hindi makagalaw sa kinatatayuan. Ate? Napatingin siya kay Gavin. Saka sa babae. Ngayon niya lang napansin ang pagkakahawig ng dalawa. Ang hugis ng mata, ang korte ng panga. Napansin ni Gavin ang reaksyon niya at bahagyang umiti. Go ahead, sa 5th floor. Hanapin mo si Eliza. She'll take care of you. Hindi na sumagot si Elise. Huminga siya ng malalim, bago muling hinawakan ang kamay ng anak. Habang sinusundan ni Gavin ang tingin ng papalayong bulto ng dalawa. Nakaramdam siya ng pagkalabit ng kanyang makulit na kapatid na hindi pa pala umaalis. Gavin. Agad na sabat ni Kesha, sa likuran. Sinabi mong nirefer mo siya, pero hindi mo naman binanggit na may anak na. Hindi sumagot si Gavin. Pinagmasdan niya lang ang elevator habang unti-unting sumasara ang pinto. Hoy, wag mo akong deadmahin, Gavin, ha? Iritado niya itong binalingan ng tingin. Does it matter if she has a kid? Ginantihan din siya nito na iritadong tingin, pero hindi niya ito pinansin. At tinalikuran na lamang. Bumalik siya sa kanyang opisina upang gawin ang mabilisan na nakatambak na trabaho sa mesa. Upang makabalik sa lugar ng mag-inang si Elise at Oliver. Magmula noong makita niya ang dalawa sa mall, hindi niya maiwasang ma-curious, lalo na sa bata. Mas lumala nga lang ang pagiging curious niya dahil sa paikitungo ng babae sa kanya. Kung tama ang kanyang pagkakaalala, wala naman siyang maling ginawa 6 na taon na nakalipas. Hindi niya ito inabandona pagkatapos ng may nangyari sa kanila. Siya pa nga ang iniwan, nagising ng mag-isa, sa kama. Bumuntong hininga si Gavin at napahilot sa sentido. Sa dami ng babaeng nakilala niya, si Elise lang hindi niya kayang kunin sa paraan na alam niya epektibo. Hindi siya humabol noon, dahil ang buong akala niya, pareho silang walang inaasahan. Isang gabi lang. At ngayon nakita niya si Oliver, ang batang kamukha niya sa mata, sa ilong, sa paraan ng pagkurap ng mata. Mas lalong lumalim ang gumugulo na tanong sa utak niya. Pwede ba? Ako ba talaga yung ama? Napatingin siya sa papel sa harap niya. Isang kontrata na dapat pirmahan. Pero kahit isang letra, wala siyang maintindihan. Ang utak niya, nasa taas. Sa babaeng galit ang mata. At sa batang, kung tama ang hinala niya, posibleng may bahagi ng dugo niya. Napamura siya ng tipid. Tumayo siya at tinungo ang elevator upang magpahatid sa palapag kung saan ang HR. Binati siya ng mga nadadaanan. Tinatanguan niya lamang ang mga ito at tuloy-tuloy sa paglalakad. Saktong pagtapat niya sa pintuan ng opisina, lumabas din si Elise na nakangiti habang hawak ang anak. Nang mapansin niya ito, mas lalo lumaki ang ngisi nito at agad lumapit sa pwesto niya. Ang bilis lang. Sabi ng babae, pwede na raw ako magsimula sa sunod na linggo. She was smiling from ear to ear. Tumango si Gavin at hindi rin maiwasang mapangiti. Mabuti naman. Kailangan ko na ng sekretarya. Tahimik lang si Elise, pero napansin ni Gavin ang bahagyang pagkunot ng noon nito. Waring iniisip kung anong klaseng trabaho ba talaga ang pinasok nito. If she only knew. Kung alam lang nito
na hindi lang basta referral ang ginawa niya, na hindi lang basta kakilala niya ang boss ng kumpanyang yon, na siya mismo ang dahilan kung ba't tinanggap ito agad kahit kulang sa requirements. Gavin cleared his throat and changed the subject. Sabihan mo lang ako kung may kailangan ka. Tumango si Elise. Nagpresenta si Gavin na ihatid ang mag-ina ngunit agad siyang tinanggihan ng babae. Hindi na rin naman siya nagpumilit dahil baka lumabas ang pagiging maldita nito. Habang naglalakad palayo, hindi maiwasang mapabuntong hininga si Elise. Ang daming gumugulo sa isip niya. Hindi niya maintindihan kung bakit tila ang dali ng lahat. Ang pag-a-apply, ang pagkakatanggap, at kung bakit parang kilala siya agad ng mga tao sa opisina kahit hindi pa man siya nagsisimula. At si Gavin, lalo lang hindi niya mabasa. Tumingin siya sa anak na mahigpit niyang hawak habang tinatawid nila ang kalsada. Kundi lang para kay Oliver, hindi niya papasukin ang trabahong ito. Pero kailangan niya ito. Kailangan ng anak niya ng maayos na gamutan. At kung ito ang paraan para maibigay ngayon, tatapusin niya ang kahit anong paninindigan. Kahit paharapin niya araw-araw ang lalaking minsang iniwan niyang tulog nang hindi nagpapaalam. Nang dumating ang unang araw ng trabaho niya, hindi niya malaman kung saan iiwan ang anak. Kaya hinanap niya naman si Gavin sa labas ng bahay. Baka sakali matulungan siya nito. Napanguso siya na makita itong kausap ang babaeng kapitbahay. Binalikan niya ang anak at binihisan ng pang-alis sa damit. At nagdesisyon na isama na lamang ito sa trabaho. Kahit hindi niya sigurado kung pwede ba. Elise, duty ka na? Wala sana siyang balak pansinin ng lalaki. Kaso nakalapit na ito at hinahaplos pa ang buhok ni Oliver. Oo, matanong ko lang. Pwede ko ba isama doon si Oliver? Wala kasi akong pansamantalang mapag-iwanan sa kanya eh. Kamat ulong tanong niya. Siyempre naman. Ihatid ko na kayo. Doon din ang punta ko ngayon. Hindi na yun tinanggihan ni Elise. Mas mabuti yun upang makatipid siya ng pamasahe kahit paano. At kailangan niyang lunukin ang natitira niyang pride para sa ikabubuti ng kanyang anak. Nang nasa kumpanya na sila, hindi na nagulat si Elise na kilalang kilala na si Gavin kahit sa lobby pa lang. Binabati ito ng mga nadadaanan nila at tanging tangulang ang sinukli ng lalaki. Doon lang siya nagsimulang magtaka nang hanggang sa pangwalong palapag kasama niya pa rin to. Sinipat niya ito ng tingin mula sa refleksyon ng pintuan ng elevator. Wala itong kahit anong emosyon sa muka at tila malalim ang iniisip. Paglingon niya sa anak, napansin niyang nakakunot ang noo ni Oliver habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Mama, habang nagwo-work ka, saan ako stay? Nabigla si Elise sa tanong. Hindi niya yun agad na pag-isipan. Sa totoo lang, hindi niya rin alam ang sagot. Doon ka lang muna sa tabi ko, anak. Huwag kang lalayo, ha? Okay po. Napabuntong hininga si Elise. Pagbukas ng elevator, nauna si Gavin sa paglakad. Pwedeng sa opisina ko na muna, Oliver. Sa susunod na araw, ipapalipat ko na rin sa loob ng mesa mo para hindi mawala sa paningin mo ang bata. Nagsalubong ang kanyang kilay. Sa tono ng pananalita ni Gavin, parang may kontrol ito sa lahat. Na para bang ito ang nagmamay-ari ng kumpanya ko umasta. Salamat, pero okay na si Oliver, kahit sa tabi ko lang siya. Maliit lang ang espasyo mo. Hindi magiging komportable si Oliver. Tumigil sila sa tapat ng mesa, kung saan may nakapaibabaw na nameplate. Nakasulat doon ang kanyang pangalan bilang sekretarya ng CEO. Parang naghugis puso ang mga mata ni Elise dahil doon. Sa opisina ko, malaki ang space. Pwede siya maglaro doon. At kung antukin siya, pwede rin siya matulog sa sofa. Pagpapatuloy ni Gavin. Napakunot ang noo ni Elise at nagtanong kung saan bang pinagmamalaking opisina nito. At halos lumuwa ang kanyang mata nang ituro nito ang pintuan sa tapat lang mismo ng kanyang mesa. Ang pintuan papasok sa opisina ng Chief Executive Officer. Mapagtanong niyang binalingan si Gavin. Gusto niya isatinig ang mga tanong pero hindi niya magawa. Kaya hinayaan niya na lamang yon. Nasa loob ng opisina ng CEO si Oliver tulad ng gusto ni Gavin. Habang siya naiwan sa labas at ginagawa ang trabaho bilang sekretarya.
Nang dumating ang oras ng tanghalian, kumatok siya sa katapat na pinto. 3 beses niya yung ginawa bago kusang binuksan ang pintuan. Pumasok siya. Napahagat-labi nang makita si Gavin sa mesa nito. At nang mapatingin siya sa may sofa, napangisi siya nang makita roon si Oliver at Gavin na parehong tulog. Ngunit agad niya ring sinupil ang ngisi at nagkagat-labi ulit. Mukhang mahimbing ang tulog ng dalawa. Kaya nagtungo siya sa mesa ni Gavin at halos hindi siya makapaniwala na hindi lang nag-feeling CEO ang lalaki. Nakasulat sa kulay gintong nameplate ang pangalan nito. Chief Executive Officer Gavin Ocampo. Basa niya sa isip. May biglang tumikim mula sa likuran. Baka matunaw yan. Sa paglingon niya, sumalubong sa kanya ang nakangising mukha ni Gavin. Pinaliwala niya ito at nilapitan ng anak na tulog pa rin sa sofa. Maingat niya inayos ang kumot sa bata bago tumayo at humarap kay Gavin. Sa ngayon, abala na ito sa pagbuklat ng mga papel sa mesa. Mag-o-order ako ng pagkain para sa lunch mo. Sabihan mo na lang ako kung may gusto kang kainin. Napatingin si Gavin. Ako na. Ako nang bahala sa lunch natin. Mas kilala ko ang nag-aasikaso sa pantry kesa sa'yo. Bahagyang nagtaas ng kilay si Elise. Hinayaan na lang ang lalaki sa gusto nito. Kundi lang dahil sa trabaho, baka tinawanan niya na si Gavin sa sinabi nito. Pero pinili niyang manahimik. Pagbalik niya sa desk, saglit siyang napatitig sa kawalan. Bago niya kinuha ang ballpen at sinimulang ayusin ang schedule sa logbook. Mabilis lang ang takbo ng oras at unti-unti na rin nasasanay si Elise sa trabaho niya. Nasanay na rin siya kay Gavin. Natawagin itong boss sa oras ng trabaho at hindi pinapansin sa labas. Day off ngayon ni Elise. Ipinasyal niya ang anak sa mall. Sa palaruan ng mga bata. Hinayaan niyang maglaro ito habang siya nakangiting nakasunod dito ng tingin. Kahit isang araw lang, gusto niya iparamdam kay Oliver ang kasiyahang karapat-dapat sa isang bata. Ngunit, sa gitna ng masayang pangyayari bigla siyang kinabahan. Napansin niyang tumigil sa pagtakbo si Oliver. Pawis na pawis ito. Namumutla at napahawak sa dibdib. Mama, naiilo ako. Bulong ng bata. At bago pa siya makalapit, napaluhod na ito sa sahig. Agad siyang sumugod. Binuhat ang anak. Halos hindi na siya huminga sa bilis ng kilos papunta sa ospital. Tumutulo ang luha niya habang hawak-hawak ang mukha ng anak sa taxi. Pagdating sa emergency room, halos pasigaw siyang lumapit sa front desk. May aplastic anemia po yung anak ko, si Oliver Santiago. Nasa records niya siya. Kailangan niya ng dugo. Mabilis ang galaw ng mga nurse pero may isang tanong na pumintig sa puso niya. May available po ba kayong kaanak na kapareho ng blood type niya para sa immediate donation? Wala siyang naisagot. Nanlaki lang ang mata niya. Tumigil ang mundo niya saglit. Hawak niya ang lab request form at admission papers ni Oliver habang nakaupo sa waiting area ng ospital. Ilang oras na ring natutulog ang anak sa loob ng ER. Nakasalang sa dextrose, maputla at mahina. Wala na siyang natitirang pera. Wala na rin siya ibang pwedeng lapitan. Napahawak siya sa dibdib, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng desisyong pilit niyang nilalabanan. Pikit matang napahawak siya sa sentido. Hindi sapat ang pera niya, hindi sapat ang lakas niya, hindi sapat ang tapang niya, pero may isa pa siyang option. Nakagat niya ang labi. Ilang ulit niya itinanggi sa sarili na kailangan niya ito, pero ngayon, na ganito na ang sitwasyon, wala na siya ibang mahihinga ng tulong. Nagpaalam muna siya sa natutulog na anak bago nagpahatid ng tricycle sa building. Hindi niya alam kung nandun ang lalaki ngayon, ngunit gusto niya pa ring subukan. Kinuyom niya ang nanginginig na kamay habang nasa loob siya ng elevator patungo sa floor na opisina ni Gavin. Nakasalubong niya ang kapatid nito, pero wala na siyang panahon na batiin ito o pansinin man lang. Tuloy-tuloy lang siya naglalakad patungo sa pintuan ng opisina. Nakatatlong katok pa muna siya bago bumukas ang pinto.
at tatanaw sa kanyang harapan ng lalaki. Nanliit ang mata nito nang makita siya. Binuksan nito ng malaki ang pintuan at iminwestra ang kamay para papasukin siya sa loob. Umiling si Elise dahil hindi naman siya nagtungo roon upang makiupo sa malamig nitong opisina. Mukha kang aligaga, may problema ba? Nasaan si Oliver? Tahimik na nagbuga ng hangin si Elise. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Paano bubuksan sa lalaki ang tungkol sa anak niya. Pakiramdam niya sobrang mali na nandito siya ngayon. Naipakilala niya si Oliver na anak nito kung kailan nasa ospital ang bata. Saglit siyang pumikit. Pinaalala sa sarili na kaya siya nandito para sa kanyang anak. Para sa kaligtasan nito. O wala nang ibang dahilan. May sasabihin ako sa'yo. Ayos lang kung magugulat ka o magagalit sa akin. Pero kailangan ko sabihin, Gavin. Ikaw lang ang tanging pag-asa ni Oliver ngayon. What do you mean? Si Oliver? Anak mo siya. Natahimik ang paligid. Ikinuyom ni Elise ang palad. Wala ni isang kaluskos, kundi ang mahinang tunog ng aircon sa opisina ng lalaki. Alam ko malabo, alam ko parang andaya. At kung ako lang tatanungin, hindi ko na sana ipapaalam pa. Pero kailangan kanya, Gavin. May aplastic anemia siya, kailangan niya ng dugo. Rare ang blood type niya. Hindi agad nakaimik si Gavin. Hindi dahil hindi niya ito inaasahan, kundi dahil alam niyang may kutob na siya noon pa man. Pero iba pa rin pala kapag mismong ina ng bata nagsabi. Bakit di mo agad sinabi? Mahina niyang tanong. Dahil natakot ako. Napayuko si Elise. Natakot akong maagawan. Natakot akong sirain ang katahimikan namin. Pero ngayon, mas natatakot ako para sa kalagayan ng anak ko. Tumindig si Gavin at mabilis dinampot ang coat sa likod ng upuan. Ano hospital? Halatang nagulat si Elise. Gavin, let's go. I'm coming with you. Habang minamaneho niya ang sasakyan patungo sa ospital kung saan naka-confine si Oliver, hindi niya maiwasang mag-isip ng paraan upang makabawi. Nais niyang bumawi sa lahat ng pagkukulang niya bilang ama. Kailan mo nalaman ang tungkol sa sakit ni Oliver? Tanong ni Gavin upang mabasag ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Hindi nagsasalita si Elise, ngunit paulit-ulit ang pagbuga nito ng hangin. 2 years old pa lang si Oliver nang una ko siyang dalhin sa ospital. Akala ko simpleng lagnat lang. Pero sa mga sumunod na linggo hindi na siya tumigil sa pagkakaroon ng pasa. Palaging pagod, maputla. Doon ko unang narinig ang salitang aplastic anemia. Aplastic anemia? Ulit ni Gavin at saglit nag-isip. Pumasok sa kanyang isip ang kondisyon ng kanyang yumaong lolo. Katulad ni Oliver, meron din itong anemia na hindi agad na agapan dahil ayaw nito magpadala sa ospital o magpagamot. Tahimik lang si Gavin habang kinukunan siya ng dugo. Pinagmasdan niya ang doktor na nakatayo malapit sa equipment. Pagkatapos na extraction, hindi niya napigilang magtanong. Doc, paano po ba nagkakaroon ng ganitong sakit? Yung aplastic anemia? Napalingon ng doktor. Saglit itong tumango at sumagot. Sa karamihan ng kaso, hindi talaga natutukoy ang eksaktong sanhi. Idiopathic, sabi nga namin. Pero may ibang factors din. Pwedeng virus, exposure sa toxic chemicals, o long-term use of certain medication. Tumango si Gavin, pilit tinatanggap ang impormasyon. Hindi po ba namamana yun? May mga rare cases ng congenital aplastic anemia. Pero kung 2 years old pa lang, na lumitaw ang symptoms at walang family history, mas malamang acquired. Tahimik si Gavin, habang iniipon sa isip ang lahat ng narinig. Wala po bang permanenteng lunas? Umiling ang doktor. Supportive treatment lang. Transfusions, medication. Sa ibang kaso, bone marrow transplant ang option. Pero depende sa availability ng donor at kondisyon ng pasyente. Napalanok siya at tumango. Pagbalik ni Gavin sa waiting area, nadatnan niya si Elise na nakaupo sa mahabang bench, nakayuko at mahigpit na hawak ang bag. Halata sa postura nito ang pagod. Tahimik siyang umupo sa tabi nito. Ilang sandali rin silang walang imikan bago siya nagsalita. Wala pang results. Tatawagan daw ako kapag lumabas. Tumango si Elise. Nagtanong ako kanina sa doktor. Sabi niya kadalasan hindi talaga alam kung saan nanggaling yung sakit.
Doon lang ito napaangat ng tingin. Nagtama ang mga mata nilang dalawa. Di ko rin alam kung paano niya nakuha yon. Wala sa pamilya ko ang ganyan. Wala rin sa mga kaanak ko. Hindi kita sinisisi. Mahinahong sambit ni Gavin. Wala naman tayong kontrol sa ganito. Muling nagbuntong hininga si Elise. Pero kahit ganon, pakaramdam ko parang kasalanan ko. Hindi agad nakasagot si Gavin. Sandali siyang tumingin sa sahig. Saka bumaling muli sa babae. Anong kailangan? Bukod sa dugo, may ibang kailangan gastusin? Napakurap ito. Gavin, sabihin mo lang. Wala akong ibang iniisip kundi yung anak natin. Dagdag niya na parang walang narinig na pagtutol sa boses ng babae. Tahimik na namalagi si Gavin sa tabi ni Elise. Hindi niya kailangan ng paliwanag. Hindi niya rin kailangan ng pasasalamat. Ang gusto lang niya sa puntong ito ay makabawi. Minsan, hindi kailangan ng mga salita para maintindihan ang bigat ng sitwasyon. Nakita niya yon sa mga mata ni Elise. Napailing si Gavin nang maalala ang sarili. Nakaupo sa magarang opisina. Habang ang mag-ina niya, walang tulog sa emergency room. Habang siya, komportableng nabubuhay. Si Elise naman araw-araw kinakalkula ang piso para makaraos. Hindi siya pinalaki para sa ganitong klaseng pagkukulang. Tumayo siya mula sa upuan. Babalik ako. Gavin, saan ka pupunta? Magbabayad sa front desk at mag-ayos ng kailangan para sa mga susunod na araw. Hindi mo kailangan. Elise. Putol niya sa sinabi nito. Diretso ang tingin niya. Walang alingaw-ngaw ng galit. Walang yabang. Kaya ko. Kaya ko na ngayon at gusto ko. Wala na rin naisagot ang babae. Sa unang pagkakataon, parang mas mahina ang paninindigan nito kaysa sa kanya. Siguro dahil sa pagod. Hindi ito sanay na may ibang umaalalay. Pagbalik niya, may dala na siyang gamot, ilang form, resibong mas mahaba pa sa resume ni Elise. Tahimik niyang iniabot ang isang maliit na cup ng kape sa babae. Ayoko ng kape. Mahinang sabi nito. Mainit yan. Pampagising. Huwag ka maarte. Napairap ito pero tinanggap pa rin. At sa loob ng ilang minuto tahimik silang uminom. Pagkaraan ng ilang saglit, tumayo si Gavin para sumilip sa kwarto ng bata. Tulog pa rin si Oliver. At doon niya muling naramdaman ang bigat ng salitang, anak. Hindi siya perpektong tao, ni hindi siya naging mabuting lalaki noon. Pero kung may maliit mang tsansa na makabawi, kay Oliver niya ito gustong ibigay. Hindi sa kayamanan, hindi sa formalidad, kundi sa paraan na hindi na kailanman mararamdaman ng bata na wala itong ama. At ito, ang paninindigan niyang hindi niya hahayaang masayang muli. Pagkatapos niyang masilip ang bata, bumalik si Gavin sa waiting area. Nandoon pa rin si Elise, tulog na sa pagkakaupo, nakasandal sa pader, mahigpit pa ring yakap ang bag. Tahimik siyang naupo sa tabi nito. Pinapanood lang ito sa sandaling katahimikan. Sa dami ng tanong na gusto niya itanong, wala siyang masabi. Hindi dahil takot siya sa sagot, kundi dahil hindi na yun kailangan ngayon. Tumunog ang phone niya. Text mula HR. Ibinalik niya ang phone sa bulsa at sa unang pagkakataon, napaisip siya kung paano naging ganito kahabang panahon na nakalipas na hindi niya man lang naisip na maaaring may resulta ang gabing yon. Ang gabing akala niya simpleng alaala lang. Huminga siya ng malalim. Elise. Mahinang tawag niya habang marahang tinatapik-tapik ang balikat nito. Napamulat ito at agad inayos ang sarili. Okay ka lang? Tumango si Elise. Sorry, nakatulog ako. Okay lang. Dumana yung pedya ni Oliver. Medyo bumubuti na raw yung kalagayan. Pero kailangan pa rin nating hintayin na matching. Muling tumango si Elise. Salamat, Gavin. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Bahagyang napangiti si Gavin doon. Tahimik silang nagkatinginan. Wala nang kailangang idagdag. Hindi ito tungkol sa nakaraan. Hindi pa rin ito tungkol sa kanila. Pero ngayon,
Pareho nilang alam, pareho silang narito para sa batang naging sentro ng lahat. Matapos ang transfusion, muling dinala si Oliver sa kanyang silid. Wala nang nakakabit na swero, pero bakas pa rin sa bata ang pagod. Tahimik ito habang nakahiga, pero mulat at gising. Nakaupo si Gavin sa gilid ng kama. Tahimik ding pinagmamasdan ng bata. Ilang sandali, wala ni isa sa kanila nagsalita. Kuya Gavin, tawag ni Oliver ng mahina. Masakit yung turok ng karayom kanina, pero di ako umiyak. Bahagyang umiti si Gavin. Alam ko, ang tapang mo nga eh. Mas matapang pa po kay Mama. Bulong ni Oliver sabay ngiti. Siya? Iiyak agad kapag may nakitang dugo. Napatingin si Gavin kay Oliver. Saglit na yon, napansin niyang nakangiti ito. Hindi niya napigilan na paghaplos sa ulo ng bata. Ganun talaga ang mga mama. Pero kahit natatakot siya, ginagawa pa rin niya lahat para sa'yo. Tumango si Oliver. Oo nga po, kaya gusto ko siyang bilhan ng bahay paglaki ko. Mahinang humalakak si Gavin. Good plan. Magtatrabaho pa rin po ba kayo sa opisina? Tanong ni Oliver. Oh, gusto kong bumisita sa'yo araw-araw habang nandito ka. Pwede po ba? Bakit hindi? Wala po kasi kaming masyadong bisita, tapos si Mama, minsan mo kong pagod. Gusto ko sana siya tulungan kaso maliit pa ako. Humigpit ang pagkakahawak ni Gavin sa rail ng kama. Hindi siya nagsalita agad. Kinain siya ng guilt. Nang mga tanong na, kung di ba siya dumating, mag-isa pa rin ba ang mga ito sa lahat? Gusto mo ba akong kasama? Tanong niya sa wakas. Gusto ko po. Malaki ang ngiti na sagot ni Oliver. Napatingin si Gavin sa pintuan. Nandun si Elise, tahimik. Nakasandal sa gilid at pinagmamasdan silang dalawa. Paglapit ni Elise, agad itong sinalubong ni Oliver. Mama, sabi ni Kuya Gavin, bibisita daw siya palagi. Bahagyang tumango si Elise. Oo, narinig ko. Nagkatinginan silang dalawa, si Gavin at si Elise. Magpahinga ka na muna anak ha. Huwag kang magdiligalig, okay? Malumani na pagkausap ni Elise sa bata. Hindi maiwasang mapatitig ni Gavin sa babae. Kinabukasan, muling bumisita si Gavin sa ospital. Bitbit ang dalang pagkain, laruan at ilang damit para kay Oliver. Tahimik siyang pumasok sa kwarto at sa gulat niya gising na ang bata. Kuya Gavin! Masiglang bati ni Oliver mula sa kama. May dala akong spaghetti. Tumango si Oliver sabay abot ng kamay. Galing po kayo work? Tanong nito habang binubuksan ang lunchbox. Sandali lang ako dumaan. Mas importante ka. Sa isang gilid, tahimik si Elise habang nag-aayos ng mga pinlansyang damit ni Oliver. Ano gusto mong gawin paglabas mo dito? Gusto ko po maglaro sa park. Kasama si Mama, tapos sana po may picnic. Ngumiti si Gavin. E di gagawin natin yan? Biglang sumingit si Elise. Tignan muna natin kung kailan siya pwedeng lumabas. Of course. Siyempre kailangan okay siya bago ang kahit ano. Pagkatapos kumain, nakatulog muli si Oliver. Magkasabay na lumabas ng kwarto si Gavin at Elise. Pareho sila nakatingin sa maliit na bintana. Alam ko nang iniisip mo. Pero gusto kong malinaw tayo. Binalingan niya ito ng tingin at hinintay ang kadugtong ng sasabihin nito. Hindi porket alam mo na ang totoo, ibig sabihin, obligasyon mo na kaming saluhin. Elise, wag mo muna akong putulin. Ipinanganak ko si Oliver, na walang ibang inaasahan kundi sarili ko. Tinaguyod ko siya. Kahit walang idea kung nasan ka. Hindi ako lalapit kundi dahil sa kondisyon niya. Kaya kung tutulong ka, sana hindi mo isipin na may kapalit. O dahil naramdaman mong kailangan mong bumawi. Tahimik lang si Gavin, pero hindi niya maiwasan ang pag-igting ng kanyang panga. Kaya kong panindigan ang anak ko. Kahit hindi mo hiningi, kahit hindi mo ako kailangan. Gavin, hindi ito usapan ng responsibilidad, Elise. Anak ko siya.
Sa sumunod na araw, pumasok si Gavin sa silid na makita ang nurse na tinatanggalan ng IV, si Oliver. Nakatayo si Elise sa gilid, abalang inaayos sa mga gamit nila sa bag, pero pansin niyang panay ang sulyap nito sa anak. Tapos na po, sir. Pwede na po ilabas ang pasyente. Anunsyo ng nurse bago lumabas ng silid. Tumango si Gavin at lumapit sa kama. Nakatingala agad si Oliver. Nanlulumong nakakunot ang noo. Di na po ba ako dito matutulog, Kuya Gavin? Tanong nito habang hinahaplos ang plaster sa braso. Hindi na. Makakauwi na kayo ng mama mo. Tahimik silang lumabas ng kwarto. Siya na mismo ang nagbitbit ng bag. Hindi na hinintay ang utos o alok. Sa elevator, walang nagsasalita. Pero hindi yun ang uri ng katahimikang may tensyon. Mas parang parehong may iniisip. Parehong may nilulunok pa. Paglabas nila sa main lobby, ramdam niya ang bigat ng ilang araw na naroon sila. Ibang-iba ang liwanag sa labas. Mas maliwanag doon. Mas maalinsangan. May susundo ba sa inyo? Tanong ni Gavin habang nilalakad nila ang parking area. Wala. Sagot ni Elise habang hawak ang kamay ni Oliver. Sasakay na lang kami sa taxi. Sasakay? Yan ka na naman. Tinuturing mo na namang invisible ang sasakyan ko. Kahit nasa harapan mo na, ihahatid ko na kayo. Hindi sumagot ang babae pero hindi na rin tumutol. Binuksan niya ang pinto ng kotse at si Oliver pa ang unang sumakay. Tahimik na sinundan to ni Elise. Nang maisara ng lahat ng pinto, saka lang siya muling huminga ng malalim. Bago lumipat patungo sa driver's seat. Pagdating nila sa tapat ng bahay, siya na ang unang bumaba. Binuksan ng pinto para kay Elise. Salamat sa paghatid. Tumango lang si Gavin. Kailan na sunod na check-up? Ba't mo tinatanong? Para alam ko. Para makapaghanda. O kung kailangan ng sasakyan. Kung kailangan na bayaran. Mga bagay-bagay. O kung... basta. Gusto ko malaman. Gavin, alam mong hindi kita hininga ng tulong para palitan ng papel sa anak ko, di ba? Hindi ko naman intention palitan ka. Gusto ko lang na naroon ako. Na hindi na kailangan ikaw sumalo na lahat. Alam ko na ngayon. Hindi ko na pwedeng baliwalain. Gusto ko lang linawin to. Na kahit alam mo na hindi ibig sabihin na responsibilidad mo kami. Mali ka. Putol ni Gavin. Pag-alis ni Elise papasok sa bahay, hindi agad umalis si Gavin. Nakatayo lang siya sa tapat ng sasakyan. Pinagmamasdan ng pinto habang unti-unting lumalamlam ang araw. Pagsakay niya ulit ng kotse, tumingin siya sa rearview mirror. Hindi siya makapapayag na kuya lang siya sa sarili niyang anak. Pag-uwi niya sa kondo, nagtungo siya sa kwarto at binuksan ang laptop. Pinagmasdan ang inbox niya. Pero walang kahit anong email ang nakakuha ng atensyon. Inilabas niya ang phone at tinawagan ng kanyang kapatid. Schedule a full checkup with the company's pediatric partner in my name for Oliver Santiago. Agad niyang bungad, pagkasagot pa lang ng tawag. Hindi niya na hinayaang magsalita ang nasa kabilang linya at pinatayan agad ng tawag. Kinabukasan, eksaktong 7:00 ng umaga, tumigil ang isang black SUV sa harap ng bahay ni na Elise. Bago pa man siya makalabas ng pinto, may kumatok na. Pagbukas niya, tumambad si Gavin. Suot nito ang simpleng jacket at may dalang insulated food bag. Good morning. Nito na parang wala lang bago itinaas ang dalang bag. Baka hindi pa kayo nag-aalmusal? Napatitig lang si Elise. Ilang segundong katahimikan bago siya nagsalita. Pwede ka namang tumawag muna. Hindi mo kailangan ng grand entrance. Nagkibit-balikat lang ang lalaki. Napabuntong hininga siya. Pero pinatuloy pa rin to. Sa isip-isip ni Elise, baka ito ang paraan ng lalaki upang bumawi sa anak. Sa dining table, habang binubuksan ni Gavin ang containers, lumabas si Oliver na magulo pa ang buhok. Kuya Gavin? Saad ng bata. Agad itong lumingon at ngumiti ng malaki. Tamang-tama ang gising mo, Oliver. May dala akong tsampurado. Paborito mo to, di ba?
Nakikinig lamang si Elise habang nag-uusap ang dalawa. Pinag-cross niya ang kanyang braso at sinuri ng tingin ng mga ito. Marahang umiling si Oliver. Pero yan po ang paborito ni Mama. Hindi alam ni Elise kung guni-guni niya lang ba yung pagdaan ng kirot sa mga mata ni Gavin. Umalakak ito at marahang hinaplos ang buhok ng anak. Kung ganon, ano palang favorite food mo? Ngumuso ito at saglit na nag-isip. Di ko po alam eh. Siguro tsampurado na lang din para pareho kami ni Mama. Anak, dapat may sarili kang paborito. Hindi pwedeng dahil favorite ni Mama, dapat favorite mo na rin. Sabat ni Elise sa malumanay na boses. Pagkatapos, sumulyap kay Gavin at nahuling nakatitig pala sa kanya ito. Habang pinapanood ni Elise ang dalawang nag-uusap sa harap ng hapag, parang may kung anong unti-unting lumuluwag sa dibdib niya. Hindi siya sanay sa ganito, na may ibang taong nag-aalaga, nag-aambag, o kahit simpleng nariyan para kay Oliver. Sa loob ng 5 taon, sanay siyang siya lang. Pero ngayon, kaharap niya ang lalaking hindi niya inakalang mamumuhunan ng ganitong effort para sa anak. Tahimik lang si Gavin, paminsan-minsang tumatawa, habang sinusubuan ng tsampurado si Oliver. Hindi niya alam kung guni-guni niya lang ba, pero parang mas magaan ang pakiramdam ni Oliver tuwing naroon si Gavin. Mas mabilis itong umiti, mas konti ang reklamo, at hindi din may kakailan na parang may pamilyaridad ang bata sa presensya ng lalaki. Kahit hindi pa nito alam ang buong katotohanan. Busog ka na? Tanong ni Gavin habang pinupunasan ang bibig ng bata. Opo. Sa kwarto ka muna. Magsipilyo. Susunod ako para ayusin yung laruan mong nasira kahapon. Tumango ang bata at nagpaalam sa dalawa. Nang tuluyang mawala ito sa kusina, saka lamang muling bumaling si Elise kay Gavin. Pasensya ka na. Hindi mo na ako makakapasok sa opisina ngayon. Taimtim na nakatingin sa kanya si Gavin. Walang kangiti-ngiti sa labi nito. Di kagaya kanina, na tumatawa pa sa harap ng anak. Let's not talk about work right now, Elise. Let's focus on our child and what lies ahead. Lumunok siya bago tumango. Hindi siya nanguna sa pagsasalita. Tahimik lang siya naghintay sa sasabihin ni Gavin. Alam kong hindi maganda yung unang pagtatagpo natin. 6 na taon na nakakalipas. At mas lalong hindi patas kung paano mo pinasan mag-isa ang lahat. Hindi ka man mabawi yon, pero gusto kong simulan kahit ngayon. Ang lahat ng hindi ko nagawa noon. Hindi agad umimik si Elise. Parang may tinik sa lalamunan niyang hindi niya malunok. Kahit gusto niyang sabihin tama na to, na sapat na ang effort ni Gavin. Alam niya hindi ganun kadali ang lahat. Hindi lang simpleng pagkikita at biglaang kabaitan ng makakapagpakalma ng lahat. Gusto kong patunayan kay Oliver. Karapat dapat ako maging ama niya. It's not just Oliver. I want to prove myself too. It's you, too. I want to show you. I'm worth the risk. Umayos ito sa pagkakaupo, nang mapansing hindi pa rin siya nagsasalita. Gavin, hindi ko pinapangarap na haharapin ko ulit to. Na isang araw may lalapit sa pintuan, may dalang almusal at mag-aalok na buuin ang lahat ng nasira. Na sa totoo lang hindi ko rin alam kung kailan nagsimulang masira. Tahimik lang si Gavin na nakikinig. Alam kong hindi kita kailangan bigyan ng papel. Hindi kita kailangan bigyan ng titulo para lang panagutan ng anak ko. Pwede kang tumulong, oo. Pero wag mo naman isipin na obligasyon mo to. Napatingin siya sa lalaki. Gusto niya sanang questionin kung saan galing ang tiyaga nito, pero wala siyang lakas. One night lang yun, Gavin. Hindi yun kwento ng fairy tale. Lasing tayo. Wala tayong pangakong binitiwan. Alam ko. Pero may batang isinilang mula doon. May batang walang kasalanan. At sa bawat taon na wala ako, may utang akong hindi kayang bayaran ng kahit anong paliwanag. Hindi mo kailangan bayaran, pero gusto kong bumawi. Hayaan mo kong bumawi. Hayaan mo kong patunayan ang sarili ko. Napatuwid siya sa pagkakaupo, nang biglang dumapo ang palad ni Gavin sa kamay niyang nakapatong sa mesa.
Natapos ang araw na yon na maraming gumugulo sa isip ni Elise. Habang sinasarado niya ang pinto matapos makaalis si Gavin, naiwan siyang tulala sa sala. Parang may naiwan na presensya ang lalaki. Pumasok siya sa kwarto ni Oliver. Pinanood ng anak na mahimbing na natutulog. Hinaplos niya ang buhok nito sa kamarahang naupo sa gilid ng kama. Hindi niya alam kung ano susunod. Hindi niya sigurado kung kaya niya bang hayaan na may pumasok ulit sa mundong matagal niyang pinrotektahan. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi na siya nag-iisa. At kahit ayaw niya mang aminin ng buo, unti-unti ring nagbubukas ang puso niya. Muli siyang napapikit. Hawak ang maliit na palad ng anak. Habang ramdam pa rin sa kanyang kamay ang init ng haplos ni Gavin. Ilang araw din palaging bumibisita ang lalaki. Hindi siya nito kinakausap, kahit minsan nauhuli niya ito nakatitig sa kanya. Hindi rin siya nito hinahayaang pumasok sa trabaho. Napabor din para sa kanya para makapag-focus siya sa anak. Tuwing gabi habang tulog na ang anak, madalas siyang mapatigil sa ginagawa, mapaisip, mapatitig sa dingding o sa tasa ng tsaa na hindi man lang nauubos. Sa katahimikan, tinig ni Gavin ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Anak! Mahina niyang tawag sa batang padapa na nakahiga sa gitna ng kama. Po, anong gagawin mo kapag makilala mo na ang papa mo? Sa ilang araw na yon, na-realize niya na deserve ng mag-ama na makilala ang isa't isa. Napatunayan naman yun ni Gavin sa binubuhos itong atensyon at effort para sa bata. Hindi ko po alam eh. Sino po ba siya? Napangiti si Elise at pinisilang pisngin nito. Kilala mo na siya. Kalaro mo siya. Tumingala ang bata habang matulis pa rin ang nguso. Halatang may iniisip ito kung sino-sino sa mga nakakalaro. Nung pinanganak kita, wala tayong ibang kasama. Tayo lang anak. At ilang taon tayong ganon. Pero hindi ibig sabihin wala ka ng ibang pamilya. Muling tumingin sa kanya si Oliver. Si Gavin. Siya ang papa mo. Walang reaksyon ng bata. Sa loob ng ilang segundo, tila inuulit sa isip ang bawat salitang sinabi niya. Talaga po? Mahina nitong tanong. Tumango si Elise. Kaya palaging nandito si Kuya Gavin. Tama? Tama. Kaya palaging nandito si Gavin, ang papa mo. Dahil gusto niyang iparamdam sa'yo na mahal ka niya. Na may ama ka. At pasensya ka na anak. Kung ngayon ko lang sinabi yun sa'yo. Di bale, kapag big boy ka na, mas maintindihan mo rin ang lahat. Hinalikan niya ito sa noo at binigyan ng matamis na ngiti. Nang makatulog ang anak niya, siya naman ay parang hindi mapalagay. Linggo na rin ang lumipas. Walang palya pa rin ang pagbisita ni Gavin sa kanila. At ngayon nag-expect siyang hindi pa rin siya nito kakausapin. Ngunit nagulat na lang siya na pagkatapos itong batiin ng anak, lumapit ito sa kanya. Thank you, Elise. Nagtataka niya itong tinignan. Siguro naman, sapat na yung binigay kong panahon para makapag-isip ka sa mga sinabi ko. If ever magkaroon tayo ng panibagong simula, gusto ko hindi lang para kay Oliver yon. Naputo lang iba pang sasabihin ng lalaki nang may nangalabit na bata. Agad na kumurba ang labi ni Gavin sa isang ngiti at lumuhod upang magpantay silang dalawa. What is it, big boy? Tumingkayad ang bata upang maabot ang tenga ni Gavin. Pinapanood lamang ni Elise ang paninigas ng lalaki sa anumang binulong ng anak. Say it again, please. Yung malakas. Gusto ko marinig na malakas. May kutob si Elise kung anong sinabi ni Oliver dito. Papa. Proud na tumingala si Gavin at agad nagsalubong ang mata nilang dalawa. Narinig mo ba yun? Tinawag niya akong Papa Elise. Napamura pa ito ng mahina. Napasimangot siya nang marinig itong magmura. Nang mapansin niya ng lalaki, agad itong humingi ng pasensya bago niyakap ang anak. Magaan ang loob at tahimik na pinagmamasa ni Elise sa mga ito. Proud din siya sa kanyang sarili na hinayaan at binigyan niya ng pagkakataon ng lalaki para sa anak nila. Nararamdaman niyang may masigit pang kayang ipakita at iparamdam si Gavin sa bata.
Habang dumadaan ang mga araw, napapansin niya ang pagsubok ng lalaki na mapalapit sa kanya. Kahit yung mga maliliit at walang kakwenta-kwentang bagay na hindi naman konektado sa pagiging ama, tinatanong pa sa kanya. Hindi naman siya sobrang manhid upang hindi yun maramdaman na may iba pang motibo si Gavin. Ngunit hindi niya magawang barahin ito. Yung ibang bata po, katabi nila matulog yung mama at papa, pero bakit po tayo hindi? Tanong bigla ni Oliver. Nakaupo si Elise sa sofa, habang ang dalawa parehong nakaupo sa sahig ng opisina ni Gavin. Patuloy pa rin ang trabaho ni Elise bilang sekretarya ng lalaki. Kaso nga lang hindi niya alam kung nakakapagtrabaho pa ba si Gavin dahil mas madalas ito makipaglaro sa anak kaysa humarap sa mga papeles na nasa mesa. Sumulyap sa kanya si Gavin nang may ngisi sa labi bago bumaling sa anak. Gusto mong katabi si Papa matulog? Paulit-ulit na tumango si Oliver. Kaso baka hindi papayag si mama mo. Kausapin mo kaya? Tulak niya sa anak. Napairap si Elise sa kawalan dahil sa mapaglarong tunog na nahihimigan niya sa boses nito. Bakit po hindi? Di ba po kapag may anak na, mag-asawa na, may anak na kayo? Humalakhak si Gavin na parang tuwang-tuwa sa sinabi ng anak. Napailing-iling naman si Elise at masamang tinignan ng lalaki. Tanungin mo si mama mo kung papayag siyang maging asawa ni Papa. Ang saya-saya ng lalaki na kinainis ni Elise. Lumabas siya ng opisina at doon na lang ginawa ang trabaho sa kanyang mesa. Habang patuloy ang pagtunog ng keyboard sa labas ng opisina, hindi maalis ni Elise ang ngiti sa labi. Inis man siya sa mga biro ni Gavin, hindi niya may tatangging may kakaibang saya siyang naramdaman. Nakapatong ang mga siko niya sa gilid ng mesa. Hawak ang folder ng report na ilang beses niyang binasa, pero hindi masukat ang pag-intindi. Hindi dahil mahirap ang laman nito, kundi dahil masyado siyang abala sa mga boses na naririnig niya mula sa loob ng opisina. Ma, sabi ni Papa gusto ka raw niya laging kasama sa office. Sabi ni Oliver mula sa loob. Rinig na rinig kahit medyo nakasara ang pinto. Binubuking mo naman si Papa. Pabirong sagot ni Gavin na may kasamang halakhak. Napailing si Elise pero sa puso niya, ramdam niyang may pagbabagong dumarating. Isa-isang ginigiba ng lalaki ang pader na itinayo niya. Maya-maya bumukas ang pinto ng opisina. Elise, tawag ni Gavin. May banayad na tono sa boses. Napalingon siya. Nakatayo to sa pintuan. Wala ka bang sasabihin sa akin? Wika nito na nagpakunot sa noon ni Elise. Ano naman sasabihin ko? Nagkibit balikat ito bago nakangising magsalita. Ewan, maybe a love confession? Nakangiwi siya at nandidiring sinalubong ito ng tingin. Humagalpak ito sa tawa nang makita ang reaksyon niya. Tumatawa pa itong muling pumasok sa loob ng opisina at pinagsarahan siya ng pinto. Nawiwirduhan siyang napailing-iling sa inasta nito. Pero kalaunan, kumawala din ang sinusupil niyang ngiti. Kasama nila si Gavin na umuwi pagkatapos ng trabaho. Habang sumusubo siya ng merienda sa dining, biglang naupo si Gavin sa bakanteng upuan sa tabi niya. Tahimik lang silang pareho habang umiinom siya ng juice. Sa loob ng katahimikan unti-unti siyang lumingon. Ano na naman yan? Tanong niya. Dahil naramdaman niya ang mainit na titig ng lalaki. Wala lang, tinitignan lang kita. Bakit? Gusto ko lang kabisaduhin na itsura mo. Habang hinihintay ka na umamin sa akin. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Namilog ang kanyang mata sa pagkabigla. Malakas itong tumawa at tumayo. Napaaray siya ng bigla nitong pisilin ang kanyang pisngi. Pagkatapos kumaripas ito palabas ng bahay. Taon na rin ang lumipas simula noon. Hindi nagsasawa si Elise na paulit-ulit na balikan ng alaala kung paano sila nagsimula. Hindi niya maipaliwanag ang saya sa kanyang puso, habang pinagmamasa ng mag-ama na masayang naglalaro. Kahit nahihirapan siya noong aminin kay Gavin ang totoo niyang nararamdaman, natutunan niyang hindi kailangan laging igiit ang takot. Nang maramdaman niyang kaya niya nang sabihin, ginawa niya yon sa pinakasimpleng paraan. Ngayon, habang tinitignan niya si Oliver na humahagikik sa dibdib ng ama, alam niyang tama ang naging desisyon niya.
Tama na yan. Punasan mo na yung likod ng anak mo, Gavin, ha? Saway niya. Halata na sa damit ng bata, nabasa na ito sa pawis. Agad na tumayo si Gavin at kumuha ng bimpo. Pagkatapos punasan ng anak, lumapit ito sa kanya at naglalambing na humahalik-halik sa kanyang pisngi. Habang ang kamay nito abala sa paghaplos sa malaking umbok ng kanyang tiyan. At oo, buntis ulit siya sa pangalawang anak nila ni Gavin. Pagkatapos sila magkaaminan, agad na nagayang magpakasal si Gavin na hindi naman kinontra ni Elise. I can't wait to carry her in my arms, to hear her very first cry, to witness her first word, and see her take those first tiny steps. Madramang bulong ni Gavin habang nakasiksik ang mukha sa kanyang leeg. Mahina siyang natawa. Mas lumala talaga ang pagiging overacting nito nung maging mag-asawa na sila. Napailing na lang si Elise habang hinahaplos ang buhok ng asawa. Her? Sure ka ba sa gender? Baka naman masakting ang ego mo kapag boy ulit. Walang kaso. Babae o lalaki ba sa anak natin? Sigurado mas mahal ko pa sa buhay ko. Sa labas ng bintana, aninag ang gininto ang liwanag ng hapon. Marahan ang ihip ng hangin. Si Oliver nakahiga sa sofa. May hawak na laruan habang kumakanta sa sarili. Si Gabby naman, abala sa paghalik sa tiyan niya. Habang siya'y tahimik na nagmamasid. Sa katahimikan ng hapong yon, habang dumarampi ang malamig na hangin sa kortina, napapikit si Elise. Humigpit ang yakap ni Gavin sa kanya habang may binubulong. I may not have planned that night, but I will always choose everything that came after. I'll spend the rest of my life proving that to you every single day. I love you, Elise. And I love our little family more than anything. Kumurba ang matamis ng ngiti sa labi ni Elise. Hindi naging madali ang lahat. Hindi rin madali ang tanggapin ng isang taong minsan naging bahagi lang ng nakaraan. Pero sa bawat araw na pinatunayan ni Gavin na totoo ang kanyang intensyon bilang ama at bilang asawa, mas naging malinaw kay Elise na tama ang naging desisyon niyang buksan ang puso. Hindi man perpekto ang naging landas, hindi man magaan ang bawat akbang, sapat na ang katotohanang magkasama sila ngayon, buo at handang harapin ang kung anong meron pa sa hinaharap. Isang pamilyang pinanday ng panahon, pinatatag ng pagkakamali at binuo ng pag-ibig na kailanman hindi naging madali. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Imelda Forteza, Virginia Salarza, Gloria Soleza, Lelani Tagamulila, Mary Tauring, Anita Hernando, Cleo Kawaling at Rowena De Leon. Maraming salamat po sa inyong lahat.